Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good day po sa inyong lahat, and especially to you, ma'am. So, I am Norsid K. Sampigat from Bais 2A. So, this is the continuation of chapter 22, and I am the assigned to report back to Manila until the point of Dr. Jose Rizal Kundiman. So, on November 3, the steamer Colon arrived in Manila. Rizal under heavy guard was brought to Fort Santiago. So, noong November 3 ay dumating ang Malalayag at kasama nila si Rizal. Dumating ang Malalayag sa Maynila at kasama nila si Rizal. At si Rizal ay nasa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. So, while Rizal was held incommunicado in Fort Santiago, the Spanish authorities fished for evidence against him. So, ang mga Espanyol dito is nangangalap sila or naghahanap sila ng ebidensya laban kay Jose Rizal. So, many Filipino patriots, Judato Arellano, Dr. Fio Valenzuela, Moises Salvador, Jose Dizon, Domingo Franco, Timoteo Paiz were brutally tortured to implicate Rizal. So, maraming mga Pilipino ang pinahirapan ng mga Espanyol upang makapagsalita, makapagbigay ng impormasyon laban kay Rizal. So, sino nga ba yun? Ang una is si Judato Arellano. Okay, so sino nga ba si Judato Arellano? Judato Arellano, born on July 26, 1844, died on October 7, 1899. So si Judato Arellano ay pinanganak noong July 26, 1844 at namatay siya noong October 7, 1899. So, si Judato Arellano ay isa siyang propagandista mula sa Pilipinas at ang unang pangulo ng Katipunan na itinatag sa tahanan niya sa Calle Azcárraga, which is nasa Maynila yun ngayon. At siya ang unang nabigyan ng titulong supremo ng Katipunan. So, siya pala yung unang nabigyan ng Katipunan. Unang nabigyan ng titulong supremo ng Katipunan. At kaya siya ang isa sa mga makabayang Pilipino na na-torture o napahirapan dahil nalaman ng mga Espanyol na isa siya sa mga nagpapalaganap ng pag-aaklas sa tulong ng grupo ng Katipunan. So, dahil na-torture si Judato kasi nalaman ng mga Espanyol na isa pala siya sa mga nag-aaklas sa mga pamamahala ng mga Espanyol. At isa rin siya sa mga pinahirapan upang makapagbigay ng impormasyon laban kay Dr. Jose Rizal. So the next one is Dr. Pio Valenzuela. So, sino nga ba si Dr. Pio Valenzuela? Dr. Pio Valenzuela, born on ipinanganak noong Hulyo 11, 1869 at namatay noong Abril 6, 1956. At isa siyang doktor, no? Si Dr. Pio Valenzuela ay isa siyang doktor at bayaning Pilipino. At isa rin siya sa mga pinuno ng Katipunan na lumaban sa mga Kastila noong panahon ng himagsikan. At ipinangalan sa kanya ang lungsod na Valenzuela na kung saan is nasa Manila yun ngayon. So, nakapangalan pala sa kanya yung lugar na Valenzuela ngayon. So, the next one is Moises Salvador. So, si Moises Salvador is wala tayong picture, no? So, babanggitin na lang natin ang information about sa kanya. So, si Moises Salvador
is si Moises Salvador is isa siyang anak mayaman. So si Moises ay isang Espanyol. Istinilang noong November 25, 1868 sa San Sebastian na bahagi noon ng Quiapo sa Manila. Pinag-aral siya ng kanyang mga magulang sa Ateneo de Manila at gusto nilang maging doktor ang kanilang anak. So ang mga magulang ni Moises Salvador is si Ambrosio Salvador at si Acosta Francisco. So pinag-aral nila si Moises sa Madrid. Tapos nakilala niya si Jose Rizal at Marcelo del Pilar. At nakilala niya yung dalawa na yon sa pamamagitan ng magaling sila sa mga solidaridad at pagpapalawak ng propaganda upang mapagbuti ang kalagayan ng mga tao sa Pilipinas na nagdurusa sa malupit na pamamahala ng mga Espanyol. At napahanga naman si Moises kaya sumali si Moises sa kanilang kapatiran. So si Moises Salvador is isa rin siya sa mga pinahirapan upang makapagbigay ng impormasyon laban kay Dr. Jose Rizal. And the next one is Jose Dizon. So Jose Dizon, born on Binondo, Manila, died on January 11, 1897. Isa rin siya sa mga nagtatag ng katipunan na nag-umpisa ng himagsikan at kabilang din siya sa 13 mga martir ng Bagumbayan. So yun po si Jose Dizon. The next one is Domingo Franco. So Domingo Franco, born on August 4, 1856, died on January 11, 1897. So si Domingo Franco ay isa rin siya sa mga tagapagtaguyod ng kilusang propaganda at isa rin siya sa 13 martir ng Bagumbayan. So the last one is Timoteo Angeles Paiz. So isa rin ito siya sa mga pinahirapan upang makapagbigay ng impormasyon laban kay Rizal. So Timoteo Paiz, born on year of 1861, died on 1939. He is the founder of Supremo Consejo del Grado para Pilipinas. So ayun po si Timoteo Paiz. Rizal's own brother Pasiano was arrested and cruelly tortured. So, ang kapatid ni Rizal na si Pasiano ay inaresto ng mga Espanyol. He endured all pains inflicted by Spain's diabolical torturers rather than sign a damaging statement incriminating his younger brother. So, pinahirapan, initortured, at ginawan ng malademonyong torture ng mga Espanyol si Pasiano. Pero sa halip na magbigay ng pirma na makakadawit or makakadawit kay Rizal, no? Ang ginawa niya is tiniis niya 'yon. Sa halip na magbigay ng impormasyon ay tiniis niya para lang sa nakababata niyang kapatid. So, his body was shattered on tortured rock and his left hand was crushed by the accused. So, his body, ang kanyang katawan, ang katawan ni Pasiano ay lubhang na pinsala, no? Lubhang na pinsala dahil sa malademonyong ginawa ng mga Espanyol. And his left hand was crushed. At ang kanyang kaliwang kamay is nadurog. But his valiant Asian spirit was unbroken. So, napakatatag ni Pasiano, no? Napakatatag niya. Bilang isang Asiano is hindi nawala or natibag yung spirit niya na isang Asiano. So, yun si
Pasiano. The preliminary investigation. On November 20, the preliminary investigation began. So, noong November 20, nagsimula na ang pagsisiyasat o ang pag-iimbestiga kay Rizal. So, the accused appeared before the judge advocate, Colonel Francisco Olive. So, nung nasa hukom na si Rizal, ay tinatanong siya ni Colonel Francisco. So, si Colonel Francisco dito is isa siyang Espanyol at siya ang judge ng hukom dyan. So, he was subjected to a grueling 5-day investigation. He was informed of the charges against him. He answered the questions asked by the judge advocate, but he was not permitted to confront those who testified against him. So, nabalitaan ni Rizal ang mga kasong ibinigay laban sa kanya. Sinagot naman niya ang mga tanong ng hukom, ngunit hindi siya pinahintulutan na harapin ang mga nagpatotoo laban sa kanya. So, hindi siya pinahintulutan na harapin yung mga tao na naglaglag sa kanya. So, there are the two kinds of evidence were presented against Rizal. The first one, documentary, and the second one is testimonial. The documentary evidence consisted to 15 exhibits as follows. So, ito yung dalawang ebidensya na binigay kay Rizal. So, the first one is documentary. So, ang documentary ay naglalaman ng mga liham kung saan nagsasadito ang mga pakikiusap ni Rizal sa mga pinuno ng mga nag-aaklas o naglalaman din ito ng mga mensaheng hikayatin ang mga tao na mapuot sa mga kalupitan ng mga Espanyol. So, ayan. Yan sa number 1. The first one is a letter of Antonio Luna to Mariano Ponce dated Madrid, October 16, 1888, showing Rizal's connection with the Filipino Reform Campaign in Spain. And the second one, a letter of Rizal of his family dated Madrid, August 20, 1890, stating that the deportation are good for they will encourage the people to hate tyranny. So, ayun. Yun yung mga nilalaman ng documentary. Ang pakikipag-usap ni Rizal, ang pagkomunikasyon ni Rizal sa mga leader ng mga katipunan, at ang liham na may nakalagay na mensaheng hikayatin ng mga tao upang mapuot or magalit. So, yun yung documentary. So, yung testimonial is, ito yung mga tao na naglaglag sa kanya. So, ito yung evidence consisted of 15 exhibits. Ito yung 15 exhibits. So, ito yung testimonial. Ito yung mga tao na may kaugnayan kay Rizal na naglaglag sa kanya. At the same time is pinahirapan sila ng mga Espanyol para makapagbigay ng informasyon. So, the first one, Martin Constantino, Aguedo del Rosario, Ambrosio Salvador, Moises Salvador, Pedro Serrano Lactau, Jodato Arellano, Dr. Pio Valenzuela, Antonio Salazar, Franco Quizon, Domingo Franco, Jose Dizon, Jose Reyes, Timoteo Pais. So, lahat ng nabanggit na pangalan is yan yung mga nagtestimonial laban kay Rizal. At the same time is pinahirapan sila ng mga Espanyol upang makapagbigay ng informasyon laban kay Dr. Jose Rizal. So, the fourth one is a poem entitled Gundiman, allegedly written by Rizal in Manila on September 12. So, ito yung sinulat ni Rizal na kung saan
nagpapakita ito ng malalim na kahulugan sa pag-aabuso nila sa inang bayan. So ito yung kundiman. Ito yung tula na sinulat ni Rizal. Ayan, ang title niya is Kundiman. So, Kundiman. In the Orient, beautiful, where the sun is born, in a land of beauty, full of enhancements, but bound in chains. Where the despot reigns, that is my country, the land dearest to me. She is a slave oppressed, groaning in the tyrant's grips. Lucky shall he be who can give her liberty. So means, tunay ngayong umidyaring dilat puso, sintay umiibig, tuway lumalayo, bayan palibhasay, lupig at sumuko, sa kapabayaan ng nagturong puno, natapat muling sisikat ang araw, pilit naliligtas ang inaping bayan, magbabalik man din at muling iiral ang ngalang Tagalog sa sandaigdigan. Ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa aming lupa. Habang di nilang panahon tadhana, sintay tatahimik iidlip ang nasa. So ayun po ang ginawa ni Dr. Jose Rizal na tula. So that's of all. Shukran and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.